na-miss ko kayo as in Generation Clara. Narito po nga tayo sa premiere night ng The Heart of Music. Yes, may bago po akong pelikula at it's not just a movie, it's a musical family drama movie para po sa inyo at ibang-ibang Gladys po ito. Kaya naman, sana po ipanoorin ninyo soon in cinemas. Time is now, place is here to run. Feeling the holes of my soul. I see, I like, I go, I get. No one can hold me back. I see, I like, I go, I get. Go, I get, go, I get, go, I get now. Hello, my name is Paolo Bertola. I am the director of The Art of Music. This movie is designed for educational, so for schools, but not only, also for the families, because you know when you catch the attention of students, mean that you catch the attention of the whole family. It's a family drama comedy, but with a lot of songs, so we can say that it's a musical. And the lead actress is Gladys Reyes. Then we have Robert Senya, Isai Alvarez, and many others youngest talents from GMA. I am very happy to be part of this project because we're supposed to shoot before the pandemic, but then, of course, the pandemic shut down everything. After several years, we resumed the project. And now, today we are here, the premiere of The Art of Music, and I really hope that this movie can catch the attention of everybody. Hi, ang role ko dito, nanay ako ni Gladys. Naku, talagang haba-haba ng role ko. Isang eksena lang ako. Patay pa ako. Pero very memorable sa akin, very meaningful yung movie para sa akin. Kasi it speaks about family, moral values, at saka pinapakita doon na no matter what, dapat respetuhin pa rin natin ang mga parents natin. Ayun. Maganda, sobrang ganda. At saka, it's a roller coaster movie. Tatawa ka, iiyak ka, tatawa ka, iiyak ka. So, yung eksena ng Gladys doon, thank you syempre kay Jennifer Sevilla sa aming napakagandang wig. Kasi kulot, kaya ako kulot, kasi kulot si Gladys eh. So, dapat di ba siya magmamana sa akin? Hindi, nung sinushoot niya na yan, sabi ko, kailangan kulot din ako. So, naghanap ako ng wig at thank you kay Jennifer. Siyang nag-provide ng wigs namin.
Alright. Hello, everybody! Ate Gladys, congratulations Yes, sa'yo. congratulations. Kasi husay mo talaga, lalo na sa pag-acting. Tapos nakakatuwa lang kasi yung Iba talaga. yung karakter niya dito di ba? Pero yun, ang masasabi mo dito sa... Well, kami naman, kami yung mga rebelde dito at kailangan nilang abangan kung ano talaga yung nangyari dahil may twist po yung istorya dito no? So, I'm playing the role of Crisanto at siya naman yung aking asawa. Yan, sobrang ang ganda lang ng role na naibigay sa amin dito. Maraming salamat po. Na-miss ko yung pag-acting talaga. Oh, yes. Oh. Thank you, Direk, dahil binigyan mo ako ng magandang role dito. Yes. Ito, masasabi ko dito sa moving to, sobrang aral to. Hindi kayo tawag doon, hindi kayo matatakot na panoorin to. Kasi talagang pamilya Sobrang pamilya to and may aral talaga. And yung puso mo, iyak ka, tatawa ka dito, di ba? So kaya yung mga anak namin, kasama namin, pinapanood namin dito. Talagang pinapanood namin sila dahil punong-puno ng mga family values ito, no? Nandyan yung love, yung fear, yung patience, and everything. So, dapat lang talaga na mapanood nila to. Yes. So, guys, panoorin nyo ha. Heart of Music. Heart of Music! Yes, malapit na. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. Raising up like a phoenix sticking my heart like it really is. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. Maraming salamat, syempre po, sa kabila ng ang dami-dami nangyayari sa paligid natin. Nabinigyan niyo po ng oras ang aming premiere night ng The Heart of Music. Kaya po, from the bottom of our hearts, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa loob ng sinihan. Thank you very much! Dahil dyan, mag-photo op lang ang ating mga friends from the media. Muli, sila po ang cast ng The Heart of Music. Photo op lamang po, and in a while, tayo po ipapasok na sa loob ng Cinema 3 para sa pagsisimula ng premiere screening ng The Heart of Music. Tita Aster! Thank you for being here. Siyempre, ito Hindi natataon lagi, di ba pagka invited sa premiere? Oo. Busy sa mga estima ng mga panahon ngayong gabi. Once again, Miss Gladys Rex! Una po sa lahat, I would like to thank my Cruz versus Cruz family. Thank you! Grabe yung hula hoopers kanina, pinagkaguluhan si Manu. Pero syempre po, una sa lahat, ang aking asawa, ang Manhattan International Film Festival Best Actor, Mr. Christopher Rojas. Bebe, thank you for being here. At kasama po ng SEPC team, SEPC Films, Direct Nestor Malgapo, congratulations po as Best Director, Manhattan International Film Festival.
And Dex Castro is also here, kasama po ng kanyang wife. Congrats po sa team ninyo, ang team ng Haligi, Sebsi Films. And of course, my own family. Ang anak ko, si Christoph, nandyan din to support. Anak, isa sasabihin ko, huwag ka makikringe mamaya. Yung mga medyo makikringe mo mamaya, subukan nyo. Pero maraming salamat po. Medyo maninibago lang talaga kayo sa akin dito po sa pelikulang ito. Of course, bago ko po ipagpatuloy yung pagpapasalamat ko, also with me, kaya napakalaking karangalan po, talagang yung sinabi sa akin na gagawin tong pelikulang to. Aba naman, syempre, sino ba naman ako para humindi? Dahil kasama ko po, Mr. Robert Senya, Miss Isay Alvarez. Wow, grabe! Nahiya po talaga ako. First musical ko to, kaya agad-agad, voice lessons. At nag-crash course din sa piano lessons. Thank you po for accepting this movie. Sa Robert, Ate Isay, maraming salamat. Of course, si Sean Lucas is also with us po sa pelikula. At kasama ko rin yung batang yan sa Maka. Mahusay din yung batang yan. John Lucas, hindi lang kasama ko sa GMA but also churchmate ko din. John also is with, of course, Miss Angel Guardian is also with us sa movie. Napakahusay rin po niya sa pelikulang ito. At siyempre kung sa Cruz vs. Cruz, magkaaway kami ni Colleen, pero dito maninibago rin kayo, Elijah Alero is also here sa Cruz vs. Cruz. And sino ba yung ang nandyan pa na ating mga, of course, Ate Marisa Sanchez, special participation. Thank you, Ate, for accepting this. And dahil alam ko, syempre, musical, di ba? Kaya humingi na ako ng tulong sa'yo bilang ikaw talaga ay legit na singer. At nagpapasalamat din ako at with me sa movie, talagang mag-BFF na kami ni Alice. Because si Jenny Gabriel, dito po bilang Belen, ayan, best friend ni Yaya Madonna. Jen, wala, hanggang dito talaga BFFs na tayo. Bilang legit na singer din po si Jenny, kaya sabi ko, teka, may BFF ako. Special participation, si Jenny na yan. Thank you, Jen, and thank you sa GMA for allowing her also. And of course, grateful po ako, hindi ko nga alam. Sabi ko nung una, totoo ba ako talaga yung napili niyo po si Yaya Madonna. Of course, maraming salamat po sa Cube Studios in partnership with Atmos Creatives, Motion Pictures, of course, and Your Post, di ba po? Maraming salamat. Direk, maraming. Mula po noon sa Unspoken Letters na nagkasama tayo, Sir Mario, maraming salamat po sa tiwala. Pinagtiwala niyo sa akin si Madonna, si Yaya Madonna, sa pelikula. Noong una talaga ako mismo nagda-doubt sa sarili ko. Bakit ako? Tsaka musical talaga po, Sir Mario ako. Pero it's an answered prayer. Matagal ko na pong gustong gawa ng musical. Stage actually eh. Pero mauuna pa pala ang pelikula. Maraming salamat, Sir Mario, for the trust. Of course, our super poging Italian director, Direk Paolo Bertola. Direk, please stand up para makita ka naman nila. Wala kayo dito sa Tagalog. Ayan, that's Direk Paolo. Second time na po working with Sir Mario, Direk Paolo. And of course, sila Tita May, sila Ate Lani, di ba, ng Atmos. Kaya maraming salamat po talaga sa tiwala. At ito po sa pagkakataon, Sir Mario, maraming salamat. Randomly na po ako nagpapasalamat, wala talaga akong kopya dito kasi sobrang overwhelming po. Of course, nandito rin yung ibang mga taga-Maka, yan. Nakasama ko man sila ng sadali lang, pero nag-enjoy talaga ako working with Maka team. Maraming salamat. Hindi na ba si Direk Frasco? Ayan, anyway, of course, yung amin pong pinakamamahal na Direk Hill Tihada is here. Direk Hill Tihada Jr. Siya po yung aming director sa napaka-successful na Cruz vs. Cruz. Miss Helen, maraming salamat for taking time. Sir Arnel, ayan. Sir Jobs is here. Sir Jobs, are you here? Hindi kami nakita ni Sir Jobs. Sir Jobs, andyan ka ba? Andyan siya. Maraming salamat, Sir Jobs, for the support and the rest of the Maka team. And, ayan. Sebsi. Siyempre, sinabi ko na pa kanina. Yun. And sa akin po mga minamahal na sponsors, maraming salamat. Clinic Aesthetic, Dr. Erica Mori, thank you so much. Clinic Aesthetic team.
Jackie, thank you. Salamat sa inyo. Isang sabi ko lang talaga, nakasupport po kayo. Maraming salamat. American Garden and Indomie, Karen Gabriel, Sir Ricky Mirani, thank you so much. Sir Jai, maraming salamat po sa support ninyo sa akin. And of course, Tito June Isais, ayan, hindi lang sa akin, hindi lang sa movie, pati po sa Dance Diner, lagi nakasupport si Tito June Isais and Tita Irene Isais. The rest of the Riser team, Riser Lounge, maraming salamat po. Ate Elmi Kadumog, Miss Ann, Wakul team, maraming salamat po sa suporta po ninyo. May Ninang Lourdes Ramos, maraming salamat. Of course, my BFF in real life, Miss Carmi Martin, the ever sexy Carmi Martin, thank you. Alam niyo, mainipin yan ha. Pag di pa tayo nagsimula, alis na yan. Nagugutom na. Kaya na pa siya naghanap ng popcorn. Andiyan si Lexi. Gusto niya yung maraming popcorn. Lexi. Of course, At yung kanina, patanong-tanong ako mag-ano, no? Pero syempre, yung wini-wish ko sa next serie ko, maging anak ko naman to. Lexi, thank you for taking time. Lexi Gonzalez. Yung baby girl namin, na napaka-pretty din. Yan. Pwede ko kasing anak din to eh. Pwede rin namang older sister lang ako. Miss Helen. Okay, sino ba? Andiyan na po ba si COP? Si COP here, wala pa siya. And hahabol syempre sila Ate Vince, Miss Mina Morales. Ayan. Kokoy De Santos, thank you Kokoy. Ba't nandiyan ka? Kung ano yung mga ang hirap hanapin doon ng mga pangalan. Mr. Kokoy De Santos is here. Andito ba si Matt Lozano? Andyan? Okay, si Atty. Salazar nandyan din. Yung attorney ko po sa Cruz vs. Cruz, and of course, napakagaling din na actor, si Matt Lozano. Thank you, Matt! Thank you, parang hindi kami magkasama lang kahapon, ano? Andiyan naman sila Jopay, of course, and Joshua! Ayun! Nako, alam nyo, yung eksena rin nila ay talagang nagulat din ako. Kaya sana po, napanoorin ninyo mamaya. Jopay and Joshua, thank you also for accepting this movie. And Kuya Ray PJ ba nandito? Kuya Ray PJ is part also of the movie as my tatay. At syempre yung mga kids na magagaling, yung mga kapatid nila Elijah, ayan, si Angel also, at marami pa iba. Of course, alam niyo po, tahimik lang sila, no? Pero nung nalaman nila na kailangan ng suporta ng The Heart of Music, dito pong pelikula ko, at sumusupport din sila sa Cruz vs. Cruz. Maraming salamat. Gladicians! Grabe, marang-larang pa to eh. Sila na yan. Gladicians, gladiators, yun ang tawag nila. Sasabihin nila dahil palaban daw yung mga roles ko sa gladiators. Of course, nandiyan din ang Gladisnatics, Salan, official. Merong Gladiations Global. Glenn G. Garcia Villa, thank you, Glenn. Kahit nasa Canada siya, nagsusupport siya. Nagpa-t-shirt pa ata siya, di ba, sa mga Gladiations. And Gladys Global, yes. Meron, oo nga. At maraming salamat syempre sa Team Hula Hoopers! Ayan! Matutuwa kayo sa eksena mamaya. Nandito yung mga Hula Hoopers ko din po. Most of them are from the South. Thank you for supporting our movie and also Cruz vs. Cruz. Ayan. At sana wala po ako nakalimutan. Of course, yung personal ko rin po na, higit sa lahat ng ito, ang aking ina. Siyempre nandiyan ang nanay ko, si Mami Zenny. Ayan, si Mami Zenny. Saan ba siya nakaupo? Anyway, sa taas po yata. Mami Zenny, thank you, Mama. My sister Janice is also here. Bench, thank you for helping us coordinate. Of course, yung look ko po tonight is Mama Ray de la Cruz. Thank you sa... At syempre, ang aking ate sa That's Entertainment and also supporting me in this movie. Malalaman niyo po mamaya kung ano yung pinaka-support niya. Miss Jennifer Sevilla. Thank you, Ate Jen. Linels, maraming salamat. My Mara Clara family, nandito yung iba namin mga kasama sa Mara Clara. Thank you, Tita Lily Cruz, Ate Debbie, Ate Marion, Michelle, Tita Irene. Ayan, sana wala ko nakalimutan. Ayan, yung ibang mga kasama po namin way back 1992 pa sa Mara Clara, nandito sila today to support. Kasi nga po, medyo first time po ito, na hindi po ako makikita mananampal.
break po ito ng mga ginagawa ko sa Cruise versus Cruise. Kaya sana po ay mag-enjoy pa rin po kayo. Alam ko kasi nag-i-enjoy kayo kapag nananakit ako. So this time, ibang pag-i-enjoy naman po yung gagawin natin, no? Well, like what we said kanina, this movie is a family-oriented movie. Sumasalamin po sa pamilyang Pilipino na may mga pinagdadaanan, yung mga anak nila nawawala ng mahal sa buhay. Pero sa kabila po nun, ipapakita namin papaano nila nalalampasan yung mga pagsubok na dudarating sa buhay. Siyempre, yung musika po ay napakalaking parte dito po sa pelikulang ito. And also, I forgot to my Gen Z followers. Gen Z as in Generation Clara. Okay, thank you so much. Kasi dito po, yung mga Gen Z natin, hindi na nila alam masyado yung mga Filipino folk songs, di ba? Dito po, i-refresh natin at saka ipapakilala natin sa mga Gen Z yung ibang mga old Filipino folk songs. And at the same time, may mga original compositions din po by Sir Mario, Sir Mandy Ferrer, of course. Kaya, ay, Sir Mandy, ano, no? Di ba po? Napakaganda rin yung mga awitin, lalo na ang mga duet, of course, ni Sir Robert, ni Ate Isay. Isa rin sa napakagandang awitin kay Angel, yung aming duet ni Elijah, di ba? Marami pa pong iba. Hindi ko na po i-spoil. Yon. So maraming salamat po sa inyong lahat po muli. First time talaga, and wala sa hinagap ko at this point of my career, at my age, na makakagawa pa ako ng musical. Siyempre, dream lang sa akin yan. Actually, sabi ko pa nga sana, kahit sa stage, makagawa ko ng stage musical. Pero sabi ko nga, movie pa ang binigay ni God. Because of Sir Mario, yung kinasangkapan niya sila Sir Mario ang Atmos, and Direk Paolo. So, answered prayer actually to do a musical and family drama. At kung mapapansin niyo po, ang layo-layo dun sa mga ginagampanan ko sa teleserye. Pero paano niyo po pinagandaan yung character ninyo since kumakanta? Opo, nahiya kasi ako kala Sir Robert. And of course, kay Ate Isay, sabi ko nga, nung nalaman ko yun, nag-set agad ako ng appointment with voice lesson teachers, Teacher Dixie Lacuesta. And then, piano lessons din as well. Parang kahit pa paano yung... Kasi sa piano, hindi lang basta tumutugtog ka ng piano, pati yung upo, di ba? Pati yung pwesto ng kamay, ganyan. So, kahit na hindi naman ipinakita ng buo talaga dun sa movie, pero I wanted to be prepared kahit pa paano dun sa mga eksena. At sabi ko nga po, syempre, hindi naman mga kilalang kilala sa industriya ng musika at pagtatanghal, of course, sila Sir Robert and Miss Isay. Kaya po, ganun na lang din yung kaba ko nung gawin ito. So may plano po ba kayo maglabas ng kanta or album after this? Secret. Malalaman nyo na lang. So, secret muna. Thank you. Si Cesar daw. Talaga ba? Hi, Cesar. I miss you. Belated happy birthday. Belated na lahat. Of net 25. Ate Gladys, may advice ba si Sir Robert o si Miss Isay po sa yun nga po sa pagkanta? Siyempre ako yung hiyang-hiya, di ba? Dahil iba yung kalibre nila, ika nga. Pero wala kang ano sa kanila na para bang ang galing-galing ko na sa larangan na ito. Wala talagang napaka-humble nila, mas nahihiya tuloy ako lalo. Tapos sinasabi pa nila na, hindi, okay naman, ganyan. So, tapos sabi nga po nila na a-appreciate nila yung ganun na paghahanda na ginawa ko dito sa pelikula. Kaya, puro pasasalamat na sila po yung nakasama ko sa pelikulang ito. At nagpapasalamat ako, tinanggap nila yung pelikulang ito. Salamat Kuya Robert at Isay. Ang saya lang namin, hindi mo mawawala yung intimidation mo kapag kasama mo sila. Kasi parang ang saya lang namin sa set. Though, actually bitin. No? Maiksi lang kami nagkasama-sama, kumpleto kami. Pero ang saya, gano'n. Tapos, hindi mawawala yung syempre yung groovy namin. Ganyan. Kaya, nakakatuwa po. Ay, salamat kay Kuya Robert at Isay na tinanggap nila yung pelikula.
kay Sir Robert Johnson. Ano po yung mga inputs po dito sa pelikula para mas lalo yung pong lumabas yung musicality po ng bawat artist? Inputs, again? Sa inyo po, mayroon po ba kayong mga inputs po sa well, basically kasi naman, hindi naman talaga siya musical na number one kasi movie siya, so hindi siya talaga kailangan masyadong malaki, unlike sa theater, sa stage. Though minsan, lumalagpas minsan, lalo magugul ka lang kung saan pala. Inputs, actually, ginawa naman lahat nila yung work nila, wala ka nang mako-comment pa sa kanila. Kaya nga si Gladys, grabe siya. Yung kanyang voice lesson, saka yung piano lesson, hindi lang masyado na-focus po sa pagpapiano, pero talaga nag-aral po siya kasi alam niya, feeling niya magpapakita magpapiano talaga siya. Pero they all did their homework very well. Nasa lang po kay John. Musician talaga yung character mo dito. Pagpapatuloy mo ba yun sa totoong buhay? Sana po. Kasi natuwa po ako na di ba na talaga ako marunong kumanta. Joke lang. First ever musical ko po ito. Yun nga, gaya ng sinabi po ni Ating Gladys. Naramdaman namin yung suporta ng bawat isa po. Lalo na yung mga totoong singers po dito. Pinaramdam nila sa amin. Tuloy lang, syempre. Hindi nila kami ginudge po masyado. Pero totoo po yun. Ayan, hopefully makagawa pa po soon ng another project po na musical para mas mahasa pa yung boses po natin. Kasi nakaka-enjoy po siyang gawin talaga, lalo na po kasama yung mga artista na ganyan ka husay, ganyan ka ready tumulong sa kapwa-artista nila. Willing po ulit akong magawa ng ganung project po. Next questions po coming from Janice Nabinan. Yes, go Ate Janice. Hi, good evening. First, I'd like to congratulate the team, the whole team, for coming up with this kind of movie na actually pag musical, di ba, ang iniisip natin nakaka-antok, boring. Pero dahil naipasok niyo yung family values, yung current situation ng ating bansa, naging interesting siya. So my question goes to all the parents here. I-relate lang natin dun sa nangyari sa movie, no? Bilang mga magulang, kayo po ba, ano yung mga fears nyo for your kids, lalo na po sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Like, di ba po doon na parang na-establish yung kidnapping? Kayo po, ano yung mga takot nyo para sa inyong mga anak? Lalo na po mga celebrities kayo. Lagi namang ipinagdadasal. I think that's the only thing we can do as parents na iangat natin, na ibigay natin si mga anak natin sa Panginoon. Kasi there are things na hindi na natin makokontrol. Medyo mahirap yung sitwasyon kung yung anak mo ay napupunta dun sa hindi maganda, like kung mapupunta sa bundok at hindi magandang mangyayari, but naniniwala tayo na malaki ang maitutulong para sa ating peace of mind kung tayo ay at peace with the Lord. Sinagot niya na rin, pero hindi po mawawala sa isipan, lalo na sa mga panahon ngayon, ang agam-agam po sa mga nangyayari. That's it. Kailangan you have to give it up, lift it up everything to the Lord kasi hindi na po dating control ng mga bagay-bagay ng mga nangyayari. Siguro nandun nilang tayo para supportahan ng ating mga anak, pakinggan ang kanilang mga bawat mga problema sa buhay. Very important po na nandun tayo sa mga anak natin para supportahan sila para po hindi na naliligaw sa kanilang mga siguro I want to share yung kasi nasa din sa movie yung about bullying. So pagdating sa mga bata, isa sa mga fear namin yan na pag nasa school sila, ayaw naman namin din masyadong ma-stress out kapag nakikita namin na mabubuli ang aming mga anak. But at the same time, in-encourage namin sila na to really face it dahil darating yung panahon na katulad yung sinabi nila na hindi natin makokontrol talaga yan. It's their talaga na dapat gawin nila kung ano yung pwede nilang gawin. But above all, lagi namin tinuturo yung love and patience kami ni Mrs.
Tsaka i-add ko na rin yung importante talaga na lagi kayong nag-uusap bilang pamilya. Tsaka yung hindi sila yung magtatago ng kahit anong, yung mga lihim, sikreto, na dapat kayo yung number one nila na sinasabihan. Na syempre, pag umpisa pa lang yan, ayaw nila, nahihiya sila, natatakot sila. Pero mas maganda kasi na maramdaman nila sa bahay pa lang na yung fear, wala doon. Kumbaga, dapat may takot sila sa Diyos, pero yung love is nandoon. So, doon pa lang, maintindihan na nila na hindi madaling maging bata, pero masaya maging bata. Kasi sa bahay pa lang, nagmumula yung happiness, yung love, ganun. Si Miss Maris, kinakantahan mo rin ba yung anak? Nung maliit siya, pero syempre dalaga na siya ngayon. Ako yung fear ko, above all, it's technology. Kasi ang ganda nung ginawa ni Gladys kanina, in-incorporate niya yung piko, yung ula-u, di ba? Oo. So, dapat ang mga bata, mabalik sila yung sa dati ba? Hindi naman paurong. Ang ibig ko lang sabihin, sana lumalabas pa rin. Hindi naman lumalabas na dapat within the area lang. Yung nagpipiko, nag-Chinese garter, yung ganyan, di ba? Tumbang preso, iba na ngayon ng mga bata ngayon eh. Masyado na silang lulong sa technology. Kaya ako, malaking factor yon. Kasi dati ang mga bata, ako, lumaki ako sa nanay ko na isang sutsut lang, isang tingin lang, alam ko na. Ngayon hindi. Pag tinitignan ko sila, what am I doing? Ganun sila sumagot. Tsaka yung wala ng respeto sa teacher. At saka yung pinaka-biggest fear ko is pedophile. Kasi they're like vultures this time. Parang na sila. Dumadami sila. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung araw, siguro pa isa-isa lang, di ba? Yun lang yung fear ko sa mga bata. Hindi na sila safe na lumalabas, nag-jeep mag-isa, di ba? Ngayon hindi. May kasama ng kasambahay para lumabas ng bahay. Bukod po sa mga nabanggit po nila, yung gabiguan, yung abutan ng matinding lindol yung mga anak ko na magkakahiwalay kami, nasa school sila, kung sila, ako nasa dating, o nasa shooting. Kaya tama si Ate Isay, hindi naman natin mababantayan ang mga anak natin 24/7. Ang pinakamagagawa natin, ipanalangin po sila na kung talagang kinakailangan mangyari yon, yung mga sakuna, sana magkakasama, tapos yung iligtas, di ba? Yung bawat isa sa inyo, at bigyan pa ng pagkakataong mabuhay, syempre, at siguro gawin yung na yun para mas makakabigay pa ng inspirasyon sa ibang tao. At tama rin po yung i-encourage yung mga bata kasi ngayon, ibang-iba na. Hindi mo na ma-apply halos lahat ng parenting ng parents noon sa ngayon. Di ba? Kaya kailangan siguro, ako mixed yung parenting ko eh. Merong modern, meron din namang old school, no? Pero tama eh, yung mga bata ngayon, pagdilatan mo, parang sabihin, what? Gano'n, hindi na naiintindihan. Hindi ka tulad tayo, pag pinandilatan ng nanay, bibihave ka na, di ba? Sila hindi na naiintindihan yung gano'n, kailangan sasabihin mo pa. And tama po, yung bullying also, nangyayari kasi yan. Pero sabi ko nga, subukan lang nila i-bully yung anak ko. Pero katulad ni Yaya Madonna dun, di ba? Protective siya sa mga alaga niya, di ba? Kaya siguro isa rin po yun, na hindi ko list yun sa pinaka-wino-worry ko. Alam kong hindi naman papayag din yung mga anak ko na mangyari yun. At syempre hindi ako papayag, di ba? Kaya siguro po lahat ng ito, posibleng mangyari. At saka yung mapanigiran ng maling kaibigan, na nagpapanggap na kaibigan. Kaya lagi ko po pinapaalala sa mga anak ko, huwag kayong magpabigay doon sa peer pressure. Hindi porke uso, hindi porke napapanahon, hindi porke ginagawa ng karamihan, kailangan anak gawin mo para belong ka. Hindi. Di ba? Kung pinipilit ka ng mga nagpapanggap na kaibigan na yan, gawin mo to, try it, ganyan, Tapos ang katwiran nila, hindi ka na namin friend, hindi sila tunay na kaibigan, hindi sila kawalan. So dapat matibay yung pundasyon ng mga bata sa tahanan pa lang eh. Sa bahay pa lang, doon pa na nag-uumpisa. Para kung lumabas man sila, hindi naman natin po ma-shield sa lahat ng mga uri ng tao, di ba? So dapat matibay ng pundasyon ng pamilya ang kailangan. Katulad ng, di ba, ng pamilya ni Sir Robert Don at ni Ate Isay. Dahil guided sila ng parents. Though nagkaroon ng conflict na hindi maiiwasan, di ba? Pero at the end of the day, nagkaayos pa rin.
Dahil nag-ano di ba, yung talagang pinaka-foundation family. Kasi usually kapag mga straight ang buhok, medyo matapang ang dating. Yun, so... Baka magpakulong nga bukas. Yeah. So, yun, at saka parang naging din namin na inspirasyon na bago to para kay Gladys So, gusto namin yung package na bago din, na hindi man ganun kabago, pero hindi man ganun kamamahaan ng mga tao, pero makikita nila na in-showcase talaga yung character niya at personality para dun sa movie. Yun po. Challenge sa paggawa ng movie na to. Since musical, may drama. The challenges are many when we shoot a musical because we shoot the film in 11 days and sometimes we shoot 2 songs per day, and if you consider that if we shoot MTV or a music video 2-3 minutes of song, we need to spend 2-3 days. No? So we shoot 2 songs in 1 day plus the additional sequences. So that is the challenge, to try to fit the schedule, the clustering, the weather, plus we shoot when in raining season, end of June, so 1 day raining, the other one also. So it was really a fight. But yeah, at the end we succeed, and that is the challenge. The rest, we work with big actors, so we are fast when we shoot. We know how to repeat many times the same take. But that is positive. Very. 16 songs, tapos may narrative pa po kami kailangan isulat. Mawalan din po, pero ayun nga po, magagaling naman yung mga artista, tsaka nagtutulungan po kami palagi sa stage. Siguro po dahil yung importante talaga lagi yung pamilya, di ba? So dito po hindi naman pinakitang perfecto ang pamilya ni Sir Robert, di ba? Pinakita nga yung iba't ibang dilema ng mga anak niya na minsan hindi niya kinakaya, lalo na isang byudo, di ba? Pero yung mga moments na nagpa-flashback, lagi niya naaalala yung paalala ng asawa niya. Lumalakas uli siya. So, para po ito dun sa mga pamilya na may mga pinagdadaanan, mga nawalan din sa buhay, pero nagpapatuloy pa rin sa buhay. Plus, hindi naman siya yung tipong, all throughout the movie, yung parang medyo masasad ka, lalabas ka na, di ba, malungkot. Kasi, kung pansin niyo po, may mga happy moments, may mga funny moments, at natutuwa naman ako kasi yung mga reaction ng mga tao dun sa mga eksena na yon ay first time namin siya dahil ngayon nga yung premiere, nakakatuwa po at syempre ibang-ibang ako rin. Salamat nga po sa pagkakataon dahil for the first time hindi ako nananampal, hindi ako nananakit, di ba? Protective, loving, ganyan. Kahit na inaapin na binubuli na yung alaga pero hindi naman siya mananakit, di ba? So ibang-ibang iba. Plus at the same time po, may matututunan, di ba? Sabi nga, ini-incorporate yung kahalagahan ng hindi lamang nakatutok sa gadget, lumabas din, di ba, magpa-araw, at yung iba't iba pa pong aspeto ng pelikula, kaya kailangan nila itong panoorin. Ayun. Saka yung kulot mong buhok. Ang init! Pero mabuti na lang, maganda yung lineals ni Ate Jennifer Sevilla. When I told her na, ate, gagawa ako ng I need really yung para mukha siyang human hair talaga. And thanks to Mama Ray de la Cruz, syempre siya yung nagkakabit every time. Mag-iinit pero syempre it's really worth it kasi tama naman si Sir Mario, naiiba rin yung itsura, di ba? Tsaka yung vibe kapag ganun yung buhok ko. Kasi lagi rin, parang never pa naman ako nag-ganon sa mga teleserye ko. Wala akong matandaan, si kulot na kulot na gano'n, Siguro mga wavy lang or straight, pero yung first time ko na super kulot, at yung nanay ko pa, mas kulot pa. Kaya akala ko ni Kokoy de Santos, parang dapat nakasting ako dyan. Sabi ni Kokoy, parang dapat nakasting ako nanonood siya, di ba? Anak ko yan si Kokoy. Okay, thank you.
kaganapan sa premiere night ng The Heart of Music. Yay! Nako, sana po nagustuhan ng ating mga attendees tonight, yung ating mga invited guests. At nakakataba po ng puso ang suporta ninyo sa aming pelikula soon in cinemas. Abangan po ninyo ang The Heart of Music. Kakaiba dahil hindi pa po nyo ito napanood na ginawa ko sa anumang teleserye ko, anumang pelikula ko. Kaya sana po, huwag niyo po kakalimutan, The Heart of Music. Maraming salamat sa aking mga ka-Gen Z, Generation Clara. And don't forget to subscribe, like, share, and of course, click the notification bell para naman po updated kayo sa aming mga susunod na episodes. Bye! Glad to be with you!